ating camera. Yan. So, thank you so much. So, I think most of you naka-attend na. Nakita ko sa note. So, may mga ni-revise ako at may mga dinagdag. So, how to start your online bookkeeping business. So, day one. Ayan. So, 3 araw ito. So, ang bago niya ay yung ah, sa social media and then i-check natin yung LinkedIn. Ayan, mga profile natin. So, ino-offer ko yan sa aking paid na group pero maraming nagre-request sa inyo. So, I decided to share. So, paano natin pagagandahin pa. Alright, so, ayan. So, prepare your notes and water. So, again, welcome everyone. Welcome, welcome. Uh, Okay, so webinar reminders or etiquette lang guys. If you can open your camera. Yeah, masanay kayo guys kasi pagkausap niya na yung mga foreigner. Ayan si Abby. Admin pa-take note si Abby. Bigyan natin niya ng mga blueprint or ng mga additional na materials. Ayan, listen attentively guys. Pa-unmute na lang kung nagda-drive or may kasamang bata. Take down notes, guys. And if you have any questions, yan, pa-type lang sa chat box. Yan, babasahin ng admin natin yan later. And then, respect one another lang. Kung may ibang opinion, it's okay. Ano natin yan? We'll consider. And then, participate, guys, ha? So, I always encourage actively participation. And then, enjoy lang. Okay? Enjoy lang. I know, yung iba sa inyo kanina nag-open ng cam. And enjoy lang kahit may work pa iba. And have fun learning. So, please, na lang yung iba natin. Ayan, may mga humahabol. Ba, si Alan. Hello po. Ayan, may One Foot Salvador. Ang cute ng ninyo po. Okay, Daddy pa-compute, si Daisy Joy. Ayan. So, I'm with my husband also who just turned also into na siya, remote setup na siya. Oh, si Techno Kills. Kill 5, sorry, Kill 5. Habol na ng iba. So, if you can open your camera, listen attentively. Bigyan ng blueprint niya si Daisy Daddy. Ano yun yan? Admin, paano na lang siya? Pa-take note yung mga nag-open ng cam. Okay? Right. So, guys, it's August na, Burr months na, approaching na. So, 1 month na lang, and it's Burr months. To tell you guys, hindi man na naman tayo. So, kung wala tayong mga work pa or wala pa tayong mga clients abroad, so it's about time na guys. Kasi usually yan, pag per season, talagang hiring sila. Ang daming hiring, magsasawa ka talaga, promise. Ayan si Abby, thank you for opening your cam. Ang daming opportunities and most of the companies and businesses, inaayos na nila yung books in preparation for the year end. Guys, pag Burr months, ang bilis lang ng ano yan eh. Apakabilis lang talaga yan. And preparation na yan for the tax filing. So opportunity yan for us na mga accounting professional or bookkeeping professionals. So tamang-tama na we'll get prepared. So maganda na nag-start kayo at nag-join kayo dito. Alright? Okay, so I have here the free 3-day webinars. So, ginagawa ko siyang free. Ayan, yung iba nagbabayad pero kasi gusto ko yung magkaroon ng mission to na to equip mga Filipino professionals then na to have clients and international clients. So, if you are catering for local markets, it's okay. Keep it, ano lang yan, antabay lang yan. And then, on day 2, so how to get clients as accounting professionals, proper online job application, mga techniques. Ayan, so mga LinkedIn natin, ayan, mga FB natin, so i-ready natin yan. So, learn the opportunities for today, how to start your online bookkeeping, how to transition, how to start as a newbie, ayan, how to start as a corpo accountant, and then you will transition. All right? And then day 3, so social media for accounting professional. And then, konti siguro interview tips and strategies sa mga interview or discovery call. Yan yung ating tinatawag sa US. So, pag may meeting na tayo to get to know them and then may mga prospects tayo, gusto natin silang kausapin and get to know them. So, we call it discovery call. Sa atin, sa Filipino, mga meeting lang. Ayan. So, this is, actually nung June, I started this. So, kaya lang daming nangyari, events, so napatayan kami. Tapos, maraming nangyari. And then, ngayon ko lang ito tinuloy ulit. So, most of you naka-attend na nung
naka-attend na ng previous webinar ko. But I'm happy na nandito rin yung iba sa inyo and then may mga bago. And I hope you can learn from me. Alright, so quick survey lang. Yeah, so type 1 if you are an accountant. I want to see this sa chat box. And type 2, kung newbie or students or no knowledge ka talaga. Ayan. Sa ano, so meron. Type 1, okay, 1. So meron siya 10. Ayun yung kanina. Naku, nandito. Permission, sige, can't open cam, is okay. So 2. Maraming 2. Maraming newbie. So isa lang yung 1, 1, 1. Alright, sige. So, um, lang sa mga newbie or sa ano, right? So, and learn from this. So, who is Madam Lani? They call me Madam Lani. So, yan yung pinroject ko. Nag-start si Madam Lani kasi I attended a senior citizen party. And nakala nila senior citizen ako. Sabi ko, ganun na pala ako katanda. So, nag-start yun. Yung branding name ko is Madam. So, I've been, so high school valedictorian, Dean's Lister. So, I'm into accounting online 4 years na. So, 2021. So right after ng, siguro during the pandemic and nung after na maoperahan ako. So, professor din ako sa KABSU, Cavite State University, kasi taga doon ako. So online coach. So I've been, others you can see me online. So I talk, I give some advice, yung speaker din. So marami na rin akong mga speaking engagement, lalo last year. Mga local clients, business client, tax consultant, online CFO, ayan. So, I cater sa mga naging, nung nag-online bookkeeping na ako, so I started as bookkeeper, tapos accountant, tapos I handled mga USA account, Australian, Hong Kong. Wala pa akong clients sa UK. Ayan. So, pero yan yung mga naging clients ko na online. So, nag-transition ako. Ayan. So, from Corpo, so 20 years ako dyan sa Corpo, working sa multinational companies in Ortigas and Makati. So, yung travel time, tapos ang hirap pagka nandoon ka sa Corpo pa. I'm not saying sa iba sa inyo na mag-resign na agad. Wag muna. Alright? So, aralin nyo muna. And test the waters muna, 'di ba sabi nila. So, I suggest sa mga nasa corpo pa sa inyo, stay ka lang, baunin niyo lahat 'yan. All right? I suggest kunin niyo yung mga contracts diyan, accounting policy, mga sales order, template, etc. Kasi magagamit niyo 'yan pag may clients na kayo, especially sa international markets. Right, so 20 years in corpo and then when I started nung pandemic, ayan, so nakita ko to. And then, kagaya nyo, newbie din ako. Kasi nag-shift ako from corpo to online. So, yun, may mga difficulties din. Pero, kasi noon guys, wala pang nag-o-offer talaga ng mga courses or very few. Ngayon, ang dami na. Ang dami na nag-o-offer. And ang dami na guys din na nabago ang buhay nang dahil sa online. So, whatever niches yan, whatever market, whatever skills, ang dami na guys. So, believe me. Alright? And then, PICPA officer. Ayan. And then, bunny lover. So, I have 3. Ayan, bunnies. Mga talagang bunnies sila. Okay, let's connect. Let me know lang guys kung saan tayo nagkakilala, paano, and let's connect. Let's help each other. Ayan, baka makatulong ako. Alright? Okay, so again, welcome po to our webinar. Let's begin. So, yung iba na yung connecting. So, take note of that. Admin, pakuha na lang ng screenshot. Okay, si Abby, saka si Daisy Joy, naka-open ang cam. Ayan. So, alright. Ayan, so may mga kinuha akong picture ng iba sa inyo. So, opportunities for us. So, ano-ano ba yung mga opportunities na meron tayo, especially in catering for online bookkeeping or online work. So, massive number of small businesses in the US. So, over 30 million small businesses. So, guys, 30 million. Most of them can't afford a full-time accountant. Mahal kasi ang mga CPA doon. Kasi ang mga CPA doon, may mga accreditation and then may exam din. So, if, kunwari, CPA ako dito, doon, hindi ako CPA kasi may kailangan ako mag-accredit or mag-certified or to take ako ng exam.
So, hindi ko mapapractice yun. So, it's either senior accountant ako or team lead, yun usually roles pag ba CPA ka, unless mag-exam ka doon. So, mahal. I think sila 100 USD per hour. Yung mga CPA talaga doon, ang lalaki ng sweldo. But they still need accurate financial records kasi they have to file. This create a huge market for affordable part-time and online bookkeepers. So, na-open yan, guys. Prepare ka lang ng QuickBooks nila, ayusin mo lang yung payables niya, receivables niya, ayusin mo lang yung libro. And then, guys, pwede na tayong kumita. Next, opportunities for us. So, increasing tax and compliance complexity. So, may mga federal, state, and local, very complex yun sa kanila. Ito yung laging kailangan kasi, bago natin i-file sa tax authority, malinis yung libro mo. When you say malinis, na-clean up mo na siya, yung mga messy accounts, yung mga hindi mo naaayos, mali yung mga accounting charges. Alright? So, ayan, IRS requirements yan. Kailangan tapos yung libro mo. And then sales tax filing. Ayan, payroll and employee related. So, kagaya din siya sa locals natin. Many small business owners prefer to outsource bookkeeping. May isa akong kasamahan sa PICPA. Ah, actually hindi na siya nagpa-practice ng local eh. So, ang client niya puro Australian. Siguro 100 of agencies sa Australia, ina-outsource sa Philippines sa kanya. So, yun, meron na siyang 2 branches sa Kalibo, Aklan at saka dito sa Manila. So, Australian lang talaga yung client niya. Ina-outsource. So, halimbawa, may mga CPA or accounting firms sa Australia or sa US. Ayan. Yan yung ina-outsource nila sa ating Filipinos, especially sa mga CPAs, sa mga accountants, ayan. Sa atin yan ina-outsource. Kasi mas magaling ang mga Pilipino sa mga details, yung madetalye, kinin details, detail-oriented, ayan, yung magaling sila karamihan ng mga Pilipino. At cheaper, usually sa atin yung mga nag-start pag newbie ka, nag-start, kasi yung mga agency natin $3, so mga local. Pero pag agency abroad, yan $10 yan. 10, 15. Pag newbie ka ha, per hour. Ayan. Pero pagka meron ka ng, syempre nag-work ka na, may experience ka, may leverage ka na, usually yan, mga 30 to 50 USD. Ayan. Pero hindi ka CPA doon. Pero professional ka dito, and then you're doing their books. So, nung nag-start ako, siguro 3 CPA firm ang nag-hire sa akin. So, yun lang, ayusin mo lang talaga yung libro niya. Ayusin mo, clean up, yan yung karamihan. So, yun, marami rin nag-hire sa akin doon, and then inalam ko rin. And I work with local agency din dito sa Philippines, just to have experiences. Kasi hindi ko makakwento sa inyo lahat na to kung hindi ko na-experience yun. Alright? So, yan. Next. Ayan. Shift to remote work and cloud tools. Ayan. So, right now, guys, pwede ka nang gumawa ng payments sa mga clients, sa mga suppliers, using cloud tools. Hindi mo na kailangan yung check eh. Wala na yung mga checkbooks. Yan. So, pwede ka na, hindi na yung pupunta ka sa office before, di ba, nung pandemic, nung nagmoblema tayo, paano yung mga documentation. So, right now, we have the tools and we have the clouds. Business owners are now more comfortable hiring virtual bookkeepers. Ayan. So, across the country. Tayo yung pinakamura. So, I think I have a survey, statistics on that. So, mura si Philippines and matatalino, magagaling. Ayan. So, yung iba sa atin, yun lang, ginagamit nila sa mali. Pero if you really want to leverage on this, talagang kikita ka. Remote hiring saves money, offers flexibility. Pagka mga remote guys, mga hiring. So even if you're business owners in the US, and then i-hire mo is puro mga Filipinos, ang laking savings. Kasi may mga newbie, mga $9 lang. Kasi ang minimum wage sa US is $13 pagka minimum wage nila. So, sa Filipinos, sa atin, ang iba nag-o-offer ng 9, ng 6, 9. O guys, huwag yung tatanggapin pag $3 or $2 ha. You don't deserve it. So, Filipinos tayo and we're professionals. So, siguro mga pag newbie ka talaga, tanggapin mo mga 9 to 10. Ayan, 9 to 13. Pag super newbie. Mahirap guys yung sa iba. Unless depende sa goals mo. Kung talagang gusto mo muna sa local agency, sa Philippines agency, and then catering US clients, it's okay.
So, pero wag kang tatagal. So, ang lagi ko nire-recommend sa mga students ko, it's okay to learn the nitty-gritty, okay? To learn sa local agency. Maliit yung magpasweldo, guys. I don't know kung sino na may agency dito, pero syempre, ma-maximize nila yung cash flow nila. So, kung newbie ka, gusto mo learn the nitty-gritty. Learn the accounting, catering clients. Everything, learn the business. Siguro 3 to 6 months, then alis ka na. Okay? Wag kang tatagal. It's good na meron ka ng portfolio for your resume or for your experiences. Kasi marurunong na yan eh. Nung mga COVID time, nung nag-start ako sa online, ah, ang bilis nagka-client, ang bilis ngayon, ang dami na natin kasi kahit hindi accounting graduate, they would like to transition to online bookkeeping. Halimbawa, marketing graduate, management graduate, and they know naman. So, how to operate QuickBooks, how to operate Xero. So, lahat na gusto. So, pag nag-post ka ng isang job sa job platform market, ang bilis, in just siguro 15 minutes, 100 applicants na. Okay? Anong lesson to sa atin? Galingan natin. Alright? Kasi kahit hindi accounting graduate, pwede na mag-transition dito. Pero you have to gain the expertise. Sa mga accounting majors na nandito, may leverage ka na. Gagalingan mo lang. Ayan. So, marami yan. Dito si Marie. Ayan. So, gagalingan mo lang and kung nag-start ka pa, newbie ka, transitioning, double time lang. I'm not saying na you have to resign, you have to quit, but double time lang. Kasi talagang siya, uuwas ng time, siguro mga 3 to 6 months. Kasi you will build your business eh. Alright? So, thank you sa nagko-connect. Ayan, admin pa, take note niyo naka-open ng cam. So, we're following pa. So, opportunities pa, business growth, not admin task. Yan, mga focus on sales marketing and operation, at spreadsheet reconciliation, DIY bookkeeping. So yung sa akin, yung mga napapaano kasi I have client din na taga Spain. So for financial modeling, ayan. So pine-prepare sa akin. So hindi siya bookkeeping and hindi siya mga accounting. So it's more financials. So gagawa ka ng mga budgets, ayan, mga forecasting, preparation. Yan, ang ganda rin ng dun guys, kitaan din. So kung iba sa inyo, mga senior level na dyan and they will like, so you can, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo i-practice. Okay? Pwede nyo pa rin i-apply. Huwag nyo tanggalin kung ano man yung nasa korpo kayo. Baunin nyo lang. As mentioned, binabaon natin yan. Dadagdagan nyo lang at gagalingan nyo pa. Hi Okay? ko. Ay, Ano? Ma'am Christina, ayan. So, pabiyot po. Okay, so opportunities for us, rise up of e-commerce and freelancing economy. So, sa US, grabe to. Yung mga online sellers, yung Shopify, Amazon, mga freelancer need. Inventory tracking, cash flow, quarterly. This business usually don't have finance staff. Ayan, so reliable virtual support. So, naging into, lalo nag-boom to after starting pandemic and onwards. So, sa Philippines naman, lahat halos nasa online na. Kung ang business mo ay wala sa online, mag-isip ka na. So, ganun din sa US and other parts of booming ang e-commerce. Kaya medyo dapat galingan mo sa inventory, ayan, mga cash flow, kasi ang dami talaga mga sa sales, kasi ang dami yan, kasi different, halimbawa sa Etsy, sa Amazon, sa Shopify. So, meron din tayo dyan sa Lazada. So, may mga tax rulings kang aaralin. Ayan, thank you, si Ray. Andito sila, Diosa. Ayan, sige, habol na lang yung iba. So online bookkeepers who understand e-commerce tools and platform are especially in demand. So as mentioned, patuloy na gumagaling ang e-commerce business. So as mentioned din, kung wala pa ang negosyo mo sa e-com, mag-isip ka. Right? So kailangan iniisip natin yan. Ano yung mga opportunities online? So baka ako mo, nagkaroon ng baha. So you don't have to go to your office just to do your bookkeeping. Online meron ka na. Second, you have your QuickBooks, you have your software, you can perform your daily tasks as bookkeeper without having yung formal talaga na office. Tapos, ang dami mo pang opportunities. Okay, why US demand is growing? So, I'll focus sa US kasi yan talaga yung kinikater ko, US clients.
Guys, tingnan nyo, 33 million plus small businesses. Diba, as mentioned kanina, 33 million small businesses need affordable part-time bookkeeping. So in short guys, hindi ka mawawala ng work. Hindi ka mawawala ng trabaho. Pwede ka mag-AR, pwede ka mag-accounts payable. Yun lang gagawin mo, taga-follow up ng mga collectibles. Guys, meron din ako kasama sa PICPA na gumaling. Talagang nag-level up siya sa Mamaya na! ay, girly. Ah, nag-level up siya sa ano talaga, sa bookkeeping niya. Oy, thank you, Ray. Ayan, meron siyang background. Okay? And hindi tayo mawawalan ng clients. Siguro ano lang, kung until now wala ka pa rin clients, siguro tamang ano lang, tamang strategy lang. And siguro mali yung niche mo, mali yung mali skills mo. Ayan. So, mamaya ituturo natin 'yan. Shift to remotes and cloud tools. So ang dami ng mga events nangyari sa atin, 'di ba? So, baha, COVID, ano may mga wars, but yung business mo will still thrive kasi meron kang online platform. So, ang dami nang nagshi-shift. So, karamihan ng businesses nagsara. Yung actual physical store, I mean physical office. Okay? They are moving na sa online. And I feel so sad sa mga companies na they have their accounting firms. Nire-record talaga yung mga tao na mag-work nung flood, nung may baha, nung may I mean, you have the ano pa, meron ka ng online. Why not maximize it, 'di ba? Pwede mong ayusin ang system mo, ayusin mo yung client portfolio mo, everything. You can set up your accounting and bookkeeping firm online. So, I don't know the reason yung iba, pero maximize natin to. There's a lot of opportunity. Business owners, ayan, owners lack time. So, syempre, ang business owners gusto lang yan is kumita. Okay? So, yung mga nitty-gritty ng bookkeeping, i-outsource na nila yan. O, so sabi dito, boom in e-commerce and freelancers. Totoo to guys, na sobrang booming siya. Loan investors readiness. So, ayan. So, clean up, monthly reports, yan yung karamihan ginagawa. So, as newbie, pwede mo itong gawin. Dun sa ating mga may experience na, pwede siguro dito ka mag-focus ng skills. Clean up lang talaga. So, pero, pili ka ng country kung saan or anong countries na gusto mo. Ayun. So, ako kasi mas, ano, ako sa, ito, loan investor readiness, no, financial reporting, strategize talaga. Yun na yung wino-work ko. And then aging workforce, replacing in-house with outsourced professionals. So mura nga, mga pasweldo sa atin, mura guys. Nag-compare ako talaga, minimum wage sa US is 13. So, kung mag-hire sila ng Pilipino, some of them are, ano na, $9, $8. So, pinapatos. So, wag niyo lang tanggapin guys yung mga $2 sa 3. There's a lot naman ng mga legit, ng mga okay naman. It's too low for you na $3, nako, it's not worth it. Okay? Ang dami naman. So sabi ko sa inyo 30 million no, small businesses. Grabe ma-penetrate mo lang nga 10% niyan. Or siguro 3. Oh, di ba? Oh, di ilang digits na 'yan per month mo. So thank you nga pala dun sa andito si Raquel. Si Raquel ba to students ko? Thank you kay Salvador, kay Mel, kay Ray. Ayan. So, pa-take note yung mga nag-open cam. Bigyan natin ng mga blueprint yan. Okay? So, next. Why bookkeeping naman? So, kanina sinabi ko sa US. Australia naman 2.5. Ang ATO, yan yung kanilang tax authority like BAR. So, kanila cloud software din. So, ang karamihan sa aking ina-outsource na sa experience ko is yung ano nila, update ng inventory. Ayan. So, karamihan ginagamit nila Xero at saka Oracle. Ayan, cost pressure, government support, demand. Sa Australia din yan. Pwede rin yan, guys. 2.5 plus small businesses. Next naman sa UK. 5.5 SMEs. Tapos, compliances, cloud support, software, freelance economy, inflation, demand. So, pili ka na lang din dyan. Pero ito yung pinaka talaga, di ba? 33 million. Kahit 3% yan makuha mo. Right? Ayan. So, ang daming opportunities, guys. Ito yung sinabi ko lang sa US, sa UK, Australia. And ang daming mga Filipinos na rin ang catering ng accounting and bookkeeping to these markets. And it's good to realize yan, guys. And magmuni-muni kayo.
piliin nyo lang. I suggest sa mga newbie, pili lang kayo ng isang country. Why? Guys, ang hirap kasi itong tatlong countries na to, iba-iba na tax yan. Itong tatlong countries na to, bigyan na. I think you can cater other countries. Ang daming mga aalamin. You have to know then and you have to research. Kasi how can you give value kung wala kang alam? I don't know, kung i-hire ka ba as client, to know their languages. You have to know their businesses. You have to know ano yung mga business growth nila. Paano nagbo-boom, e-commerce in Australia. Lalo na taxation, guys. So, it's good or my tips sa inyo, guys. Alamin niyo lang yung isa. Okay? So, I think demographics. And then, pili ka lang. Hindi mo pwede lahat. Okay? Choose one market. Okay? So, nakita na naman natin 2.5, 33 million. Ito lang guys eh. 33 million. Okay? In demand, so 5.5. Kahit siguro mo 3% makuha mo yan guys. Di ba? Bookkeeping. Then offer ka lang ng magandang pricing sa bookkeeping mo. So, ayan. Lessons, a lot of opportunities for us Filipino professionals to help and serve the market. So, I always tell my students, just choose your market. Okay? Ano bang gusto mo? E-com? Ang dami na rin kasi sa e-com guys ng mga Filipino. Pero the more specific your market, the better. So I think i-discuss ko yung market choosing sa second day, day 3 natin or day 2. Okay? So, bookkeeping needs, ayan, I made some comparison. Oops. Okay. I made some comparison, yan, ng United K, yan, small. So, dito ka na, 33 million. Pwede ka guys, VAT lang gagawin mo sa UK. Pwede yan, may mga, sa ibang grupo ko may gumagawa, VAT lang talaga. VAT lang ginagawa. Yung iba naman, QB lang. Sage lang. Okay, cloud software. SME, VAT, monthly recon. Meron sa US akong kasama, 1099 lang pinaprepare. Okay? May reconciliation lang. Okay? So, ayan. So, ang laki ng opportunities, guys. And mind you, pili ka lang ng country. Ano bang gusto mong country? Meron din Singapore, meron din Hong Kong. Piliin mo lang as newbie. Okay? Siguro kung nagle-leverage ka na kagaya ko, you can choose all the market. Kasi at least may client ka na, meron ka ng encounter. Yan. So, unti-unti kang nagle-leverage. Hindi mo maaaral lahat. Alright? As newbie or sa inyong gusto mag-transition, choose one. Okay? Kung ano, UK ba, US, and Australia. So you see this comparison? Aralin mo lang yung Xero at QuickBooks. Aralin mo lang isa doon, pwede yun. Okay? Mapapenetrate mo na yung market nila. Actually, may pera din sa local. Pero ang purpose ng aking training is for international markets. So I've known a lot of accounting professional. Nagsishift na talaga. So yung local nila, I don't know, kasi Pilipinos kasi may BIR, mahirap daw kausap, something like that. Guys, ang bilis magbayad ng mga lalo Australia saka US. Sa experience ko, on time yan. Kasi ano na sila alam na nila sa na-build na yung trust. So, ang bilis nagbayad niya. Kunwari ngayon, kahapon month end. Ayan, may invoice na ako kanina. Ayun, so, may memo na rin sila. So, ganun. Ganun yung, ganun yung opportunities natin with these 3 countries lang. But you can explore other countries. Maganda siya. Kasi online lang lahat to guys. Alright? Okay. So, ang lagi kong sinasabi ito, treat this as your business. Eliminate employees mindset. Yung mindset ba na employee ka nila? No. You will do their bookkeeping, you will be their consultant, you will be their contractor. Contractor level tayo, meaning we're helping them build their business. We're helping them grow their business. So, treat mo to as business. So, kaya nga nag-shift ka eh. Kung meron ka ng local na mga bookkeepings clients na local, unti-unti ka mag-shift sa international. With my experience, madaling kausap, straightforward ang mga foreigners, straightforward si US, action-oriented sila. Pag sinabi mo, kailangan bigay mo yun. Ang Australian din, ganun. Family-oriented si Australia.
tawag dito, kaya lang ang difficulty ko sa Australian yung language nila. Siguro may language barriers ako dun. Kasi talagang ang hirap, mas gusto ko mag-email or mag-in writing kaysa sa kausap sila. Yung English nila iba. Yun. So, I treat them as a business. So, magiging professional ka with may mga proposal ka, may mga kontrata ka. Ayan. So, may NDA ka, may mga agreement ka, may mga binibigay ka as a business owners. Kasi ang trato sa iyo hindi employee. Don't call them by their sir, mom. Call them by first name. Salvador, Raquel, ayan, Jessica, Tess, yan, you call them. Avoid na sa ating Pilipino yung mom and sir. We don't call them. So may mga ganun tayong aaralin sa kanila. Alright? Next. Ayan. So, how to start? Given those statistics na meron, learn US bookkeeping and standards and tools. Okay? So, if you want to shift from yung Filipino ka and you want to cater US market, unti-unti alamin mo ano yung accounting principles and concepts. Ayan. So far, kung may idea ka ng local na accounting principle, dadagdagan mo na lang ng US GAAP. Okay, paano sila nagre-record? Paano nila yung entertainment expenses? Paano yung take nila sa gas? Paano nila nire-record yung gas allowance? Yung meals. So may mga rules sila sa US. Accounting entries. Paano nila nire-record yun? Si Philippines, kung may experience ka sa local, may mga sub-accountants. Si US, ganun din. Pero si US, very straightforward lang yung mga chart of accounts niya. Unlike si pa siyang kung ano-anong sub-account sa meals. So, si US, diretso lang. Next, alamin mo yung mga basic taxation. Kasi the way your records transaction, it depends on the taxation. So, i-record mo ba itong invoice na to? 100,000. Paano mo siya i-record? Chart of accounts. Yan yung mga account codes natin. Sa mga hindi accountants dito, yan yung mga account codes na nire-record natin. And it's good, guys, to master. Not just study, but just master and be an expert sa QuickBooks, Xero, and Oracle. So, piliin nyo lang yan. As mentioned, pili lang kayo ng isa dyan. Deepen your US bookkeeping knowledge and skills. Importante ito, guys. Maraming alam lang si QuickBooks, pero the accounting entries, bakit niya ginagawa yung business knowledge, bookkeeping knowledge, wala. Okay, how to record marketable securities. How to record mga, ang tawag dito, mga entries, depreciation, okay, fixed assets. Understands their financial terminology. Ayan, equity versus capital. Okay, alam mo ba si accrual? Alam mo ba si cash? Ang natututunan ng karamihang freelancers na Pilipino is that only how to record in QuickBooks. But they don't know ano yung concept behind. Bakit natin nire-record to? Anong principle to? Anong accounting concepts ito? Right? I think yun yung nakikita kong tinuturo lang nila. But the concept behind, di ba ikaw, hindi ka naman record mo to, Ray. Hindi. Bakit nire-record ito? Tama ba na nire-record natin ito? Alright, so mga ganun. Get comfortable with payroll laws. Study US tax calendars. Kailan ang tax calendars natin? Right? Yan. So, karamihan guys, ayan, Intuit, QuickBooks Pro Advisor program. This is free. Alright? So, mas maganda may certification. Kasi karamihan, di ba, sabi ko sa inyo, 33.3 million na sales is nandito. Alright? QuickBooks ang gamit niyan. So, nasa US. Look for the legit one, yung mga courses. Hire a Filipino coach like me. Ayan, so, yeah, later na ako mag-advertise. Okay, next. Establish a professional home office setup. So, sabi ko sa inyo, you don't have to, siguro kung meron kayong local clients, you still keep it. I-maintain mo lang. Pero kung wala ka pa naman, or sa bahay nyo lang, ag-alat ka lang sa malapit sa kitchen mo. Yung kwarto mo, lagyan mo lang, kahit papaano. A dedicated workspace, ideal, quiet, and distraction-free.
Ayan nga, headset and webcam, dual monitors. It's okay kung may laptop lang. So, kung may monitor man, okay lang. So, may mga clouds file storage ka kasi dyan i-share yung mga files mo. Yung mga secure VPN for client. Password. Ayan. So, guys, ako, old school ako. I still have this one. Nakikita ba? Ayan. So, I still have my notebook. Ayan. For all the passwords. Meron din akong sa online, pero mas gusto ko pa rin yung sinusulat. Kasi, bawa, inistabilo ko siya. Ray Lumoya at inistabilo ko yellow. Natatandaan ko siya. So, mas gusto ko yung sinusulat. Even yung nagre-review ako for the board exam. Gusto ko nagsusulat. Kasi may gigil. Ayan. So, I don't know sa inyo, sa mga young groups here, kung paano niyo minamanage yung password. Professional office. So, initially, mag-invest ka, guys. Mga subscription, laptop. Ako, I use my credit card. Nung time na yun, I procure. And then, nung dumadami na yung laptop, kasi may client na sila mismo nagpapadala. Ayan. Yung mga Australian, ganyan. Gusto kasi paano yung mga data security. So, may mga iba naman na ganun, provided yung mga equipments. So, pray for that clients or pray for that agency or companies who can provide you those equipment. So, no worries. I think, if you have credit cards, pwede kayo 24 months, 12 months, you can secure. Importante sa akin, guys, din yung internet. Ayan. So, nung maulan-ulan, di ba maulan na lately, ginagawa ko yan sa cafe shop, or yung may friend ako from different city, doon ako nag-work ng hating gabi sa kanya. Talagang ginugulo ko siya. Pero super close ko naman siya. So, ganon. But if you can buy, unti-unti meron kayong generator. I don't know kay Marie, kung si Marie dyan sa Mindanao, ganun ba ka, ang internet, or you have to, guys. Kasi, na-experience ko kapag ang client is, may na internet mo, nagagalit sila. Kasi syempre sa US, yung internet nila doon, very efficient. Sa Philippines kasi, na politika tayo. So, hindi ganun kalakas ang internet, natin. Provide one. So, I have 3. Okay, nung una ko, nung nag-newbie ako, hindi kakayanin ng data, guys. I don't know, kasi you will share volumes of files. Kasi mga bank statement, mga contracts, agreement. So, ang hirap naman, guys, kapag naka-cellphone ka. Okay, secure help sa mga newbie dito. If you can procure or have a loan for mga laptop, so you can have kasi, guys, ang dami na natin, pag hindi ka nag-perform well, madaling i-terminate yung contract mo, lilipat kay Ray, lilipat kay Daisy, lilipat kay Abby. So, perform, bigyan mo talaga ng investment dito. So, I think marami namang mga computer companies or computer store that they can offer, guys, na mga installment payment. Yun. So, kung a lot better mga companies that they can provide mga laptops and equipments. Ano pa ba? Subscription. So, magsusubscribe ka na pag dumadami ng client mo, magsusubscribe ka na sa QuickBooks. Ako hindi nag-subscribe kasi yung client may QuickBooks. So, I'm using them. So, it's a software. So, hindi ako nagsusubscribe. So, siguro ang sinubscribe ko lang si Google, si Canva, ito si Zoom. Ayan. But if you have your own, okay, please wag niyong gagamitin yung materials ng kung nasa korpo kayo, wag. Alright, so mas maganda and secure yung files nyo kung personal files nyo if you're doing online bookkeeping business abroad. At tandaan nyo, guys, ang US very talaga yan, particular sa mga systems and securities. Kasi ang dami nga scammers sa US. So, lalo na tayo third world countries. So, mahirap yung hindi maganda yung securities natin. So, I suggest secure a laptop. I don't know kung manghihiram ka, siguro temporary lang, pero you aim it na magkaroon ka ng own. Investment mo yan. So, yung mga common. Ang nagsasabi, anong klaseng laptop? I think kung may Mac ka, it's okay kasi okay si Mac kay QuickBooks. Ayan, so pwede ka maka-upload kay Mac. Siguro 20 or between 15K to 20K na new laptops will do. Okay na yan. Kasi ako, i7, so core. May mga local na agency, they required talaga na to check on your accounting system. Yung dito sa laptop, yung system, chini-check yan, i-screenshot. Minsan nag-zoom kami, tapos nag-access siya, in-access niya yung laptop.
kung tama ba yung sinasabi ko na may laptop ako, okay yan. Kasi very particular guys yung mga foreigners sa mga access. As in, basta maraming verification. Alam yan ni Grace, yan. So, andito si Grace. So, established professional home office. So, pag nagle-level up ka na, dumadami na, you build. Ang ginagawa ko din guys, per client isang laptop. Kasi, meron akong time doctor. So, na-experience ko yun. Meron akong time doctor. Ibig sabihin na monitor niya yung access mo. So, kung ina-access mo, kunwari, nag-YouTube ka, naghihintay ka ng work, na task, etc. Tapos, meron kang timekeeping na monitor lahat ng ina-access mo. So, red flags yun sa kanila. So, ako, halimbawa kung may 5 clients, so may 5 kang laptop. Ayun. So, I don't know, it works for me kasi okay naman. So, pero kung hindi naman, it's okay. Piliin nyo na lang yung mga clients or US agency na walang timekeeping. Ako, okay yun kasi gusto ko maranasan paano magta-timekeep. Kasi later on, pag may clients ka na at may agency ka na, alam mo na yung proseso, di ba? Alam mo na, halimbawa, magiging staff ko si Raquel, magiging team ko si Raquel. Alam ko na kasi meron tayong timekeeping monitoring. So, advice ko yun. So, ako yun, isang clients ng laptop. Kasi may timekeeping device na namo-monitor lahat ng nakikita mo. And I have, two. So I have here, ito may monitor. It's okay kung walang monitor. You can work naman sa laptop. Pero as you progress, gusto mo maging efficient, mas maganda. Saka, mas kita ko kayong lahat. Ayan, kita mo lahat yung work. Lalo pagka mga analysis, mga haba-habang mga Excel or Google Sheet, yan, you have to, maintain mga monitor. And then, simple lang, kahit simpleng computer table. Ayan. Invest lang. Ipon tayo or you can make your own. Ang payo ko sa inyo guys, huwag kayo sa kama. Utang na lang, huwag kayo sa kama, okay? Kasi this is your business. Meron bang negosyong nagbo-bookkeeping sa kama? Di ba? Wala. So, you project. Huwag kayo sa kama nyo. Okay? Para ma-feel mo na talagang you own it. You are professional enough na meron kang table, meron kang office. Di ba? Nipa-project mo na huwag sa kama. Kung wala talaga, siguro, Nax, pag yumaman ako, bibigyan ko kayo. Invest lang kayo. Invest and pray for it. Kung wala talaga, ask for clients or look for clients who can provide you. Ang dami US agency guys. Ako yung Australian company, provided ako. Kaya nung na-terminate yung contract, ayun, sinoli yung laptop. So, siguro 5 na ako they sent me equipments. Ayan. So, invest siguro tayo sa mga newbie. Huwag kayong panghinaan. If you have credit cards, they can offer naman. Alright? So, I hope we're good with this. Kasi this is your business. Okay? Professional. Make it professional. Not just a home office. Tapos yung anak mo, mamaya mag-online class. No. Buy him separate lang. Iba to, guys. Yung sa'yo. Okay? So, be professional enough kasi makikita yun ng anak. And then tell your husband or your wives na Ray, Maris, nag-online ako. Ayan. Pwede bang wag maingay? Tapos yung mga bata, dalhin mo saan or sa mga kapatid ba o sa alagaan. Kasi you're building your business. Bookkeeping. Ito yun eh, very particular ang mga foreigners dito, guys. Yun, yung may baboy na nagdi-discovery meeting kami, then may baboy. Yung iyak sa kapitbahay, that's not hindi namin baboy. Iyak ng iyak. So, ayaw nila yun, nai-irritate sila doon. So, hindi kami nag-work ng client na yun. Kasi ayaw nila, gusto nila yung, syempre, wala naman na babuyan sa bahay nila, di ba? So, yun yung mga adjustment. So, I think ang lesson lang yan is we have to invest. Alright? Invest lang tayo, guys. Okay? So, thank you sa mga 28. So, I think 100 plus ulit ang nag-register. So, yun. Password. Choose the right software. Guys, as mentioned kanina, it's important to choose your market. Bakit? Kasi aralin mo. Ibang accounting software nila, guys. Ibang payroll. Okay? Ibang receipt. Ibang communication. Ibang task. So, sa isang market mo, ilan na ari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na tools ang aralin mo. Di ba?
Are you following, guys? QuickBooks. Ang zero, iba yan sa, usually yan, Australian. Karamihan ng US clients, QuickBooks. Okay, may payroll, iba rin yan. May ADP ako experience, pero local. Iba yan sa kanila. Kasi meron silang rules related sa kanilang labor rates or labor practices. Iba yan. Okay? So receipt, ito yung mga receipt capture. Kami ang gamit namin sa iba ka Concur. So mga ganun, communication. So it's good thing we have communication Zoom. So yung iba Slack, Loom. I don't know. Task management, so meron na rin yan. So different. So ang dami mong inaaral. Right? So I suggest pili ka lang ng isang market kasi different market. Ang e-com, guys, naku, ang dami mong aaralin doon kasi may mga different ano din doon. Mga ano tawag nila doon? Online platforms. So, Etsy, so Amazon. So, you have to know them. So, kung e-com ka ba, kung real estate ka ba, kung SaaS business, yung mga IT. So, ang patok ngayon, aside kay real estate, saka si e-com, si IT. Okay? Or SaaS. Okay? Take note nyo yan, guys. SaaS. Mga tawag, mga software, system software. Patok din yan. So, may mga clients din ako yan. US company sila, aayusin mo yun. Kaya lang may mga KPIs yan pagka SaaS company. Ano pa ba? Restaurant. Yan. Ang dami rin yan sa US, restaurant. So, may sarili din yung software, guys, ang restaurant business. So, eto, yan lang yung general. Pero you have to study then other software. So, depending on your market. So, wag lahat ng market kukunin mo. Lalo pag newbie kasi ma-overwhelmed ka kasi different markets has its own accounting software. As in, believe me guys, sa e-com iba, sa real estate iba. Ang dami doon. So, ang laki din ng real estate. Sa SaaS, focus ka lang sa IT. Restaurant business, hospital. Sa US, may client ako naging hospices. So, iba yung mga tumatanda. Sa US, hindi uso yung aalagaan mo. So, ina-outsource nila yung pag-aalaga sa mga seniors nila or sa mga elderlies. And, patok din yun, hospices. Kapag yun yung may specific accounting ka doon na gagawin, saka may mga software sila, you have to study them. So, I suggest, kung cater ka, una, tandaan nyo ha, market, and then accounting system, yan, tax, yan, payroll. So, payroll pa nga to eh. Ayan, so, receipts, communication, tasks, and then mga aralin, guys. But use right software and tools pag nalaman mo na kung anong market na i-cater mo. Alright? Next, ito, you can na lang screenshot, guys. Ayan, so, country preferred. Sa US yan, QuickBook, Desktop, FreshBooks, saka Wave. Ayan, so 60. From this survey, sabi niya 60 US markets. Grabe yan. Tapos naka-integrate na kasi karamihan si QuickBooks sa W2. Sa UK, si Xero, si Sage. I think andito ba si ano? Ayan, si Ria. Meron siya. Okay, Xero free agent. Xero integrate with tax. Free agent. Di ba? In Australia, Australia, ang gamit namin Oracle NetSuite karamihan. Yung client ko sa Australia. So, pero zero din ang karamihan yan. Pagka lahat to inaral mo at newbie ka, iiyak ka na lang. Di ba? So, choose one. Pili lang ng isa. Ano bang country? Ano bang gusto mo? Ano bang market? Okay? Siguro kung ganun ka kagaling, ganun ka bilis mag-aral, why not? Pero, eto ang masasabi ko, a lot 3 to 6 months sa isang market, sa isang market mo. Halimbawa, real estate. Isang 3 to 6 months lang, galingan mo hanggang Pasko. O di ba, may Pasko ka pa, 3 months, 4 months. Yun, galingan mo. Kasi kailangan mo guys hindi tayo pwedeng lang, yung napag-aralan mo, kailangan galingan. Right? Kasi competitive, very competitive na yung niche natin. Engineer graduates, ayan, so may mga students ako before, gusto nilang mag-online kasi with their family. So nothing wrong naman doon, but the main issue is that kailangan ginagalingan natin. Alright, kamusta na tayo? Alright, so screenshot nyo na lang to. Alright, for build your legal and professional setup. So siguro kung may DTI ka, so ako nag-register na. Ito lang masasabi kasi yung isang peak pa na dati lang siya, sole prop.
kasi practitioner siya. Pero nung nagka-client siya ng US, ng Australia, nag-register na siya from sole prop to corpo. Eto guys, sa masasabi ko sa mga practitioners dito, mga na-invites guys, sa mga inyo nandito, ah, corporation. So, ang advice niya sa akin, sa Lance, pick pa to, sabi niya, yung local practitioner siya, tapos nagka-client siya ng madami sa Australia. Kung gusto mo mag-leverage ka ng international market, corpo ka. Okay? Or OPC. Oh, yun siya. So, OPC siya or naging corpo siya. So, yun yung sa kanya. Kasi dumami guys, 100 na yung clients niya eh. Kasi yung mga accounting firms sa Australia, in-outsource sa kanya. So, yung team niya, I think hundreds na rin. Yun. So, bali, dati siyang sole prop nung mga kabataan namin, nagpa-practice siya. Nagpalit na siya to corpo. And gustong-gusto yan ng mga international markets na may legal identity tayo. Okay? If you're sole prop, ako sole prop pa lang. So, ayun, ang ano ko lang is, ang dali na magpakilala. Legit ka, hindi ka scam. Okay? Ang bilis mag-build ng trust kung may legal and professional registration ka in the Philippines. Especially if you're catering to international markets. Ang daling i-validate sa'yo. Titingnan ka lang sa BIR, titingnan ka lang sa SEC. They can check on you yung trust na bibuild ka agad kapag may legal identity tayo. Sa mga newbie, palit lang kayo ng registration nyo from kunwari, corpo to voluntary or self-employed. Kasi kailangan meron kayong, at least kahit paano may identity kayo na, oy, eto si Ray legit ito, ito si Marial legit to, si Grace legit ito. O, yan, sa mga business account, professional looking na email, mga freelancers profiles, so Upwork, OLJ, LinkedIn, I think sa second, iti-discuss ko to. Mga banking nyo. So, ako, separate nyo yung personal nyo sa freelancing. So, kung personal lang muna, hindi pa ako nag-apply nung talagang for the business kasi ang daming requirements sa bank. So, separate, open ka lang sa BDO, open ka sa BPI, sa Union Bank, ayan, open ka lang. Tapos, ayan, mga platform na PayPal, ayan, maximize it. Basta guys, be professional at legal. Ang ganda ng accreditation mo, ang ganda ng, ng, ang bango-bango mo sa name ng mga taga-US or taga-Australia kapag may legit ka talaga. Mapapakita mo sa kanila na may BIR ka. So, ganun lang. So, ang yung friend kong yon dumami ng clients niya. So, nagkaroon na siya ng branch, dalawa na. And then, mostly ng client niya Australian, pero may local pa rin siya na Philippines. Tapos, nag-level up siya dun sa Australia na clients. Yun, bookkeeping lang, guys. Ayun. Ang galing niya. Tapos, from sole pro, na dati lang siyang maliit. So, yun, nag-ano na siya, corporation. Yan. Ito naman, you don't need US license kung unless you are CPA or enrolled agent. Pero inopen nila to sa pero may recent na ayaw na ni President doon na mag-work. So may mga latest na development when it comes to practicing your profession sa US. Pero ako, bookkeeping lang, sapat na sa akin. Kung 3% tong market na yun nakuha mo, di ba? So, hundreds of clients, then ilan yung mga tao mo. Halimbawa, si Grace, tao ko si Grace, si Marika, si Maria, mag-handle yan ng tig-10 na clients. Kasi may system ka naman may automation ka naman right? So, next. Marketing and finding US clients with your online professional. So guys, yung mga keywords, take note pag nagpo-post kayo, yung mga keywords na US bookkeeper, QuickBooks online expert, tax expert, if you have your website, sa Canva pwede kang gumawa ng website. Hindi ko alam kung sino na dito yung mga content creator. Pwede rin kayo, mga vlogs, YouTube. Kahit ito, pwede nyo itong i-post doon. Ito, sa paid class ko, meron akong ibibigay sa inyo mga US-based Facebook groups. You have to join them, guys. Kasi, di ba, sabi natin kanina, yung 33.3 million, yan, guys, nasa Facebook yan, yung mga business owners na yan na nasa US. So, hanapin mo yun, kahit maka 3% ka lang ng 33.3 million, ilan yun? Di ba? Ma-penetrate mo yung market na yun, ikaw magbo-bookkeep. I suggest, guys, pili kayo na wag yung gaya-gaya kayo ng market.
yung something hungry market at yung market na kokonti pa lang kayo. Lalo yung Filipino freelancers, ng bookkeepers. Ang dami na guys. I suggest pili kayo. Konti pa sa restaurant ha. Restaurant sa SaaS, konti karamihan real estate saka e-com. Yan. So, piliin nyo yung kukunti pa lang kayo para ma-penetrate mo yung market. Yung hungry sa service mo. I suggest yun. Siguro kung start kayo ng mga 4 years or 5 years ago, okay yun. Mga ano. Pero ngayon, ang dami na talagang freelancers, guys. Ang dami ng mga gustong mag-shift. Okay? Ang ano ko lang, ako LinkedIn lang ako, saka OLJ. Yung iba sa team, sa mga kagrupo ko, may Upwork sila. It's okay. So, I'll teach you on our day 2 yung mga additional or tips and strategies na paano kayo makakakuha ng client. So, mga virtual assistant, bookkeeping directories, ginagawa ko yan. So, minsan attend ka ng mga webinars ng US kahit mga 2 a.m. I think nag-post ako noon na nagtitraining. Makipagkilala ka lang guys. Makipagkilala ka lang sa mga taga-US. Ayan. Tapos penetrate mo lang market nila. Bida-bida ka, ganun. Build lang network. Ayan. Kailangan mo mag-invest. So, mamaya tingnan natin yung magiging parang process flow. Pag newbie ka, paano ka mag-start, anong kailangan mo para hindi overwhelming yung mga bagay-bagay. But if you have experience na, if you have any leverage, go for it. Pili ka ng market, galingan mo, and then you can start na. Siguro kung mag-aaral ka talaga, 3 months ako. I give, kasi yung system nila, tax pa nila, mga US GAAP pa, 3 months na pag-aaralin mo yung market na yun. Alright, so parang wag nyo i-cater lahat kasi nakakalokang mag-aral niyan. You cannot give value kapag QuickBooks lang alam mo, guys. Kailangan meron ka pa rin ibang alam. Nagdoble to. So, eto. Hindi, ayan. Open and check your Canva, create your professional profile. Guys, eto yung magic na sinasabi. Search yung template sa Canva, ilagay nyo yung LinkedIn banner. Paki-take note nyo, LinkedIn banner sa Canva. So later, I think second day pa to. I-discuss natin to. Paano gumawa ng LinkedIn banner? Search nyo please. Tapos, templates for Facebook banner, Instagram banner, and TikTok banner. Okay. Sa social media platform, as newbie, pili ka lang ng isa. Ang nire-recommend ko lagi sa students ko is LinkedIn. Kasi nandun yung mga professional. Okay? So, kung gusto mo naman mga online, e-commerce, punta ka ng TikTok saka IG. Andun yung mga nasa e-com. Madami dyan. Yung mga lawyers, kung gusto mo yung mga lawyers, yung mga coaches, LinkedIn yan saka Facebook. Punta ka doon. Okay? Yan yun ha. Sige. Better to create a new social media account. Nung nag-check ako guys ng mga profile nyo, syempre di ba hiningi ko yun nung nag-register kayo? Kayong 30. Ayan, so ni-register nyo. Marami akong nakita na anong tawag doon? Naka-block. Hindi naka-block, anong tawag doon? Yung naka-lock. Tama ba term ko? Naka-lock yung profile nyo. Kung ako yung client, titingnan ko si Marie Chris, titingnan ko si Girly, titingnan ko si Abby. Naka-lock yung profile mo. Paano ko ma-check kung legit ka ba? Ha, Girly? Ha, Tess? Ha, Grace? Okay? I suggest yung isa naka-lock. Gusto mong i-lock lang, baka may tinatago ka, whatever. Create ka na lang para sa bookkeeping mo. Okay? I-stay mo lang yung isa na gusto mong nakalock. I think marami sa inyo nakalock eh. Di ba ako ng mga picture nyo? Ayan, so maraming nakita ko nakalock. Wag guys, kasi kung nag-check ako, nagva-validate ng credibility nyo kung scammers ba kayo, baka si Ray scammers, tapos na nakalagay doon, nakalock, and then pusa yung nakalagay, o kaya rabbit. Paano ako mag-make business sa inyo, di ba, Girly? Natawa si Girly. So, I suggest, create a new social media account. Okay? For your bookkeeping business and then personal thing. Kasi, doon ka magpo-post ng ano mo doon ka magpo-post ng business mo. Ngayon, pag nag-check si US, kaya guys, ito pa, marami din sa inyo na kapag sa mga GC or sa mga Facebook platform, I'm looking for bookkeepers, 30 bookkeepers, ingat kayo doon. Okay?
kapag walang nilalagay na job description, job post and details, tapos pag kinilik nyo si Marie Chris Alcantara, nakalagay nag-join siya ng Facebook kahapon lang. Scam yun, guys. Okay? So, there's way para makita nating scammers yung mga employment na yon or yung mga taong yun. Ganon din sa atin, guys. Si Curly, titingnan ko profile niya, si Jeneline, si Ray, si Abby, si Grace, si Tess, si Janet, titingnan ko mga profile niyo kung legit kayo. Right? So, ganon din sila sa atin. Kung tayo naglalak, sila din, tinitingnan tayo. Okay guys, ito. Dun sa mga nag-online selling na, may mga TikTok accounts, it's okay and congratulate you kasi hindi ka na mahihiyang mag-promote. Okay? As professionals, guys, we have to promote ourselves. We have to market ourselves. Hindi pwedeng magaling ka na sa QuickBooks pero hindi ko alam yung Jeneline, hindi ko alam yung Grace, hindi ko alam yung Ray. Okay? Use colors blue and green. Okay, so dati pink ako. It's okay ng pink. Pero just for branding, nag-rebrand ako, naging blue and white ako. O, kakulay ng pera, right? Yung iba green, kakulay ng dollar. Okay? Use yung mga ganong colors for teams for accounting. So you can search naman sa Canva. Okay? I think marunong naman tayo mag-Canva. So explore niya, very friendly user naman yung Canva and at the same time si ChatGPT. Color guys, wag masakit sa mata. Alright? Blue, white, and green as newbie. Pero pwede kang magkaroon ng mga blue, white, yellow. May mga ganun na. Nakakita na ako mga freelancers na ang gaganda. Okay, use Canva. Alright? Next. Oh, ito yung sample. Next. Ay, wait. Ano ba yan? Okay, so ako, yan. So, meron akong blue. Ayan, for I help. So, ituturo ko yung details ng paano yung LinkedIn natin. For now, check nyo muna sa LinkedIn banner sa Canva. O yan, ano yung tagline ko? Ayan, so best practices, blue. O next naman. O ito si Hector Garcia. Guys, follow nyo to. Si Hector Garcia for QuickBooks. If you want to pursue markets or US-based, si Hector Garcia sagot sa inyo. So, di ba nakita nyo? Ayan, tapos yung mukha. Guys, wag yung nakaganyan, ha? Wag mga pusa, wag mga bulaklak, ang mga profile nyo, ha? Okay? So, ayan, grabe siya, 22,000 ang followers niya. Next, ito. O, di ba? Blue. Karamihan mga blue and di ba? Yun. So, use colors. Yan. Leverage freelance platform. Ito, optimize your Upwork. Tuturo ko to sa second day. O, LJ, description, certification, samples, building good reviews and long-term client relationship, and offer 30 months consultation. Okay, yung newbie ako, guys. Kahit nung nagtuturo pa ng online, ng newbie din ako. Ang dami kong free consultation. Ayan, talagang ang dami. Tapos nung na-build ko na yung trust, na-build na yung yan. So nagpa-paid na ako. So yan, mga 30 minutes to 1 hour consultation. Yan. And then yung mga businesses, IG, yan. So freebies yun, guys. Kung magpapa-free kayo, I suggest guys 2 weeks lang. Wag 1 month. Halimbawa, ibo-bookkeep ko yung business ni Grace. Nagbi-build ka pa kasi newbie ka, kasi gusto mo pang ma-penetrate yung market. So, si Grace yung gusto ko. So, i-offer ko kay Grace, hey Grace, I'm starting my online business and it's a bookkeeping. I'd like to offer my free 2 weeks or 14 days to fix your accounts. Ganyan-ganyan. So, offer mo lang. May iba akong nakikita na 6 months daw, I don't know, pero hindi worth it. Kasi nagpo-provide ka ng time, ng energy mo, na So, I suggest, kung magpapa-free ka, ang tawag dyan BCS. So, yung free na service, 14 days lang. Or, pag gusto mo ng consultation, 30 to 40 minutes. Wag 2 hours na consultation. Ubus yung oras mo, ubus yung time, kasi you're building a business. Diba? Siyempre, wala namang negosyo na libre lang. Diba? So, kailangan, minamanage mo rin yung energy mo. Sa online platform, ngayon may Fiverr na. So, may introduce akong mga bagong mga jobs na pwede nating applyan na nag-o-offer din ng magaganda. Sa mga newbie, wala pa kayong mga certification or yung mga
proof sa inyo na professional, tama kayo na ma-attend kayo ng mga ganito at meron kayong mga nag-enroll ng course, ayan, nag-take ng mga webinars, sa amin sa peak pa, CPD yun. So, mga 2 hours, yan, 3 hours, or maghapong yun, may certificate yun para sa CPD. Ganyan din tayo. Kasi the more that we study, the more that we attend webinars and learn something, the more na nabibuild yung confidence natin. Kasi guys, hindi pwedeng hindi tayo mag-a-attend. Kasi how can you give advice? How can you give value to the client kung, ay, Sir Salvador, I don't know eh. Ma'am Raquel, I don't know eh. So, lilipat yan kay lilipat yan kay Ray, lilipat yan kay Ivy. So, yun, kailangan guys, nagle-leverage tayo sa learnings. Tandaan yung skills, yan, may skills ka, may utak ka din. Hindi puro skills lang, hindi rin puro utak lang. So, balance natin. Kaya nga tayo accountant kaya tayo bookkeeper, we balance things, di ba? The debit and credit. So, kailangan balance eh. Okay? Networking, guys. Okay, so, ilan tayo dito? Kanina 30 to, 29. Oh, yan. So, meet each other. Add nyo isa't isa sa Facebook nyo. Mag-add kayo. Halimbawa si Raquel, i-add ko si Josephine, i-add ko si Ivy. Okay? So, you partner with tax preparers and accountants. Yun yung nangyari sa friend ko na nakipag-partner siya sa Australian CPAs sa Australia. Nakipag-partner siya, in-outsource yung bookkeeping niya sa kanya. Kaya gumanda yung buhay niya. Ayun. So, attend webinars like this. Ayan. So, I always mention, your network is your net worth. So, ilan tayo dito? Di may friends ka ng 27, uy, nawawala na. So, naging 26 na. So, attend kayo. Ayan. So, makipagkilala kayo sa isa't isa. Kasi, halimbawa, si Jennifer, may kamag-anak siyang e-commerce, ang market mo e-com. So, ganon, di ba? Next, ito yung client onboarding and communication. Okay, so, kailangan meron kang mga access, standard bookkeeping agreement, contract. So, tinuturo ko to at saka yung blueprint. So, meron akong bookkeeping blueprint na tinuturo sa paid group. So, meron ka dapat nito kahit papaano, guys. Kasi nga business mo to, diba? So, kung meron sa inyong practitioner na local, okay, may local kayo, same din sa US, kung sa international market, meron kayong mga onboarding, ano yung mga templates mo, ano yung monthly checklist mo, ano-ano yung mga agreement mo. Alright, so eto, kailangan dino-document natin in short kasi you're building your business. Okay? Next, yung pricing services. So, sa US, karamihan nga dyan, as mentioned kanina, clean up, catch up, diagnostic services, retainers, tax preparers, consultancy. As newbie, karamihan na nag-work and they're very, nagtatribe sila sa clean up, catch up. Siguro mga 3 years na hindi updated ang QuickBooks. Ayan. So, ito yung mga pricing. So, you can offer fixed monthly pricing or hourly rate. Okay? Pero if you wish to work sa mga agency na local man or sa US, as mentioned, learn the business first. And then, huwag kayong tatagal. 3 months to 6 months, okay na yan for the experience. And then, build your own bookkeeping business. Okay? Agree ba tayo dyan? Okay, so meron dyan, karamihan daw ng Filipino bookkeepers. There's more pa nga yung iba, guys eh. Eto per month, per month per client. So siya, meron siyang 8 yata. Yung isang kaibigan ko sa, nagbubookkeep siya. Yan, mga 2,000 USD, 3,000 USD. Per month per client. Alright? Kung may 6 ka, sige, sa newbie may 3 ka, guys. Let's say kung may 3 kang tigwa 100,000. Alright? So, na-clean up mo na. Na-catch up mo na yung book. Ibig sabihin na clean up yung messy accounts. Catch up, about first year, second year, third year, hanggang updated. Diagnostic, titingnan mo kung ano yung mali dun sa libro niya. Retainers, yan na yun. Natapos mo na yung clean up, catch up, magre-retainers ka na. So, and then, pag tax season na, birth season na, tax preparer ka. Guys, ito malaki na to. Usually yan, mga 1,000 to 2,000 USD per month. All in to, clean up, catch up, diagnostic, retainers, tax preparer. Kung meron kang 3 lang as newbie, na tag-i 100,000, di happy ka, 300,000 kinikita mo, isang client lang yun. 3. 3 clients lang yun as newbie.
Pero yung mga professional na may mga agency na, ayan, kagaya ni Grace dito, ayan, so, mas malaki pa ang kinikita per month. Kailangan mo ba bang mag-abroad? Janet, Ray, kailangan mo pa bang mag-abroad? Puwede mo naman palang kitain. Guys, ang dami ng nabago ng online. Alright? Ang dami na. Sa umpisa mahirap, pero walang mahirap sa taong may malaking pangarap. Remember that? Siguro 3 to 6 months establish mo, 3 to 6 months nagte-training ka, imposibleng hindi ka magka-client. I believe in that. Naku, grabe guys, imposible. And ang dami ng, as in may agency na sila, yung mga mentees ko, mga students ko, mga kasama ko. Alright, so sabi ko nga sa inyo, ano yung motibo mo? Ano yung vision mo? Ano yung goals mo? Huwag kayong gaya-gaya, guys. Believe me, ang hirap eh. Kasi iba yung learning capacity niya ni Abby kay Ray. Iba yung learning ni Girly kay Tess. Alright? Kung nasa corpo ka pa, double time ka lang. Work sa umaga, work sa hapon, study sa gabi. Pag weekend, bukas, Saturday, Sunday, attend ko yung webinar ko. Tapos take action ka. Unti-unti, guys. Kaysa magsisisi ka pagdating mo ng 40 years old, ng 50, ng 60, wala kang ginawa. Samantalang yung kasabayan mo, yung mga nakinig dito, nag-take action, okay na yung buhay. I don't know, kaya assess yourself. Marami na nabago. Tapos simpleng clean up, catch up, kamo kung 100, 200 per month. 400 mid-tire. Ibig sabihin niya yung may payroll, may tax, bookkeeping, 5. Mura lang to. Average lang to, guys, ha. Pero yung mga kaibigan ko talaga nagcha-charge sila ng mas malaki. Offer ads on. Ayan. Payroll, invoicing, custom reports. Right? So, tuturo natin to sa paid na class. Paano kayo nagpa-pricing? Coach, paano ba to? Ayan, maraming lumalapit niyan. Coach, paano? Ano ba tong ano niyan? Paano tong gagawin? Okay? So, tinuturo natin yan. To guys, continuous learning. So, I suggest sa iba sa inyo, kung ba US, mag-subscribe kayo sa newsletter nila. Ako minsan sa dami ng inaaral mo, nagsusubscribe lang ako to kay Deloitte, kay PwC, kay PMG, US or Australia, just to have to be updated sa mga tax. Kasi si Philippines nga, di ba? Iba-iba yung tax rulings. Ganun din sa bansa nila. Alright? Cultural time zone, you have to may EST, PST, CST, iba-iba. Di iba din kay US, iba rin kay UK. So you have to familiarize. Dapat ba magaling ako sa English? Saktong English lang. Meron namang ChatGPT. Meron namang mga equipment that can help us. Alright? Guys, ito. US, very punctual yan. Napakaano niyan, guys. Maliit ka lang ng 2 minutes sa call nyo. Galit na yan. Na yan, di-disappoint. So, ganun sila. Australian naman, may konting lambot. Kasi sila mga Australian at family-oriented. So, may mga Australian ding tamad. Pero, alam mo yan, pero if you're working with the US, yan, ang tawag dito, talagang output ka dyan. Kung anong sabi mo, mababank recon mo to, masisend mo yung reports na to. Sabihin mo, alam mo kasi, tanda nila yun. O Jessica, I notice you did not submit this blah blah blah. O EDSA, I noticed that, ganyan, ganyan. Tapos, hindi lang ako nag-download ng Telegram. Kasi yun yung way nila na nagko-communicate. Red flag na daw ako. I mean, very particular sila. Kasi syempre, nasa third world country tayo. So, ganun yung nila. So, ang lesson dito, build the trust. Okay? Build trust. Galingan mo. Perform. Kasi guys, sayang tong client kapag nawala. Kung ang reason lang ay pera, halimbawa, nalilitan ka, ang tagal mo na, 1 year ka na, 2 years ka na, ganun, you communicate. Minsan lang, hindi lang tayo communicate Kaya importante guys, may iba ka pang clients. Wag lang yung 1, wag lang 2. Kasi pagka, halimbawa, tinaasan natin yung isa, lilipat yan kay EDSA, lilipat yan kay Jessica. So, kailangan meron din tayo. Language and simple and jargon. Ako nahihirapan sa Indian. Ayan. Indian, Australian, iba yung accent nila. Mas prefer ko sila US, yan. Direct to the point, saka ang ganda ng English nila. Unlike yung mga British, I don't know, pero yun sa akin. Baka sa inyo, okay. Next, protecting client data. Guys, eto lang,
tip ko lang sa inyo na, alam ko yung iba sa inyo may client na or may experience na, huwag kayong post ng post din ng mga information or reports ng clients. Kasi mataas ang ano nila doon, yung confidentiality. Kung halimbawa meron kayong discovery call or meeting, i-blur niyo yung mukha ng client unless nagpaalam kayo na ipo-post niyo siya. Okay, I repeat. Ah, Halimbawa, nag-share kayo ng wins nyo, nag-share kayo ng mga, nagko-QuickBooks ka, ganyan-ganyan, tapos nakikita yung account ng clients. Wag. Matindi ang confidentiality level natin as accounting professionals. Wag nyo dinidisplay yung mga bank recon online. I-blur nyo or mukha nyo na lang ipakita nyo. If you want to share your wins, I suggest kasi as accountants, mataas yung level natin kasi files yun ni client eh. Alright? Tapos nakikita niya na sa social media. Nakikita niya na si Grace nakapost. Tapos nagbabank recon, QuickBooks. O kitang-kita, sandun yung money, ganun. So pinagsasabihan ko yung mga students ko yan. So as accounting professional, safe keep yung mga clients materials, yung mga confidentiality level. Okay? Guys, ito pa. May papagawa sa'yo, nagka-client kayo. So dapat nabigay mo ng contract, nabigay mo everything. Upfront payment, ang dami ko nang na-reject dahil dyan. Pag nagbibigay na ako ng billing o nagbibigay ka na naniningil ka na kasi kung nagpa-repair ka nga ng sapatos sa mall, 'di ba bibigyan ka ng down payment. Tayo pa nagagawin nating libro nila. Oh, na tayo pa nagagawa ng libro nila. So kailangan meron tayong upfront payment, yung down payment ika nga. Oh, pag nagpagawa ka nga ng ngipin mo, 'di ba? Ngipin mo, ng sapatos mo, nagpatahi ka. Ay, Marie Chris, down payment kalahati. Oh, ganun din tayo. Lalo tot abroad, 'di ba? So, hingi ka. Upfront payment, send ka ng bill, tapos send mo yung bank account mo, and then, wag mong gagawin yung QuickBooks niya hanggat hindi siya nagbabayad. Wag mong gagawin yung pinagagawa niya sa'yo hanggat hindi siya nagbabayad. Kasi what if scammer pala? Akala mo okay siya sa discovery meeting, pero may issue siya sa cash flow. Okay? So, marami na ring biktima. Ayan kasi nga tayo nasa third world. Okay, so bibilisan ko na. So, ito as mentioned, specialize guys, ha? Ayan, the more specific your target, the better. Do a lot of research, yung policies nila, okay? Yung tax trends, updates, local accounting rules. A starter, ayan, sa mga newbie, choose one market and allow 3 to 6 months to do it. Alright? Strong English communication, sabi dyan. Pero ako, read a lot lang. Practice English. Ayan. Use ChatGPT. Ay, minsan kinakorek ako ng ChatGPT. Ayan. And para gumaling ka na sa English, magbasa. I don't know, kasi nung maliit ako, nagbabasa kami ng mga funny comics, yung mga ganon, and then, hindi kailangan napakagaling mo ng English. Alright? Kasi kailangan mo mag-communicate, lalo na international clients to. Hindi pwedeng hindi ka magka-communicate. So yun, read a lot, magbasa ng magbasa, and then practice. Ayan, kausapin mo asawa mo, kausapin mo kayo ditong, kayong lahat. Alright? Next, create a professional portfolio. Guys, ah, kung meron kayong, bawa, eto, ayan, pakita niyo, nag-a-attend kayo ng webinar, nag-a-attend kayo ng mga QuickBooks, nag-aaral ka ng QuickBooks ni Hector, ayan, pwede nyo guys, screenshot nyo lang, tapos gawa kayo. Portfolio, sa mga newbie, wala pa. Kaya, yun, yung mga training natin, certificates, ayan, kung datihan ka na nag-work, kasi itago nyo yung kahit yung ako, yung mga chats lang, thank you, good job ma'am, I learned a lot, screenshot ko yun. I-screenshot mo yon kasi ang galing mo magturo, ganyan, naintindihan namin ang accounting with you, Ma'am Lani sa university. Ganon. Screenshot niyo yun. Kasi that will build your portfolio. Kasi alam nila na, uy, ito si Ray, galing to eh. Nakita ko yung mga post. Wag gawa-gawa lang guys ha. Ayan, bawa, recommendation. Coach ako, tapos i-recommend ko si Ray. Tago niya yun. Kasi that way, nabibuild yung confidence, nabibuild din yung portfolio nyo. Kung may mga, hey, Marie, good job for doing the extra mile, screenshot nyo yun sa mga chat.
Ayan, kung halimbawa nahihiya kayong mag-ask ng testimonials, nahihiya, ako ginagawa ko, ini-screenshot ko lang, ini-screenshot. Tapos next is, guys, kung nasa corpo po kayo, huwag niyong awayin yung mga HR niyo. Kasi, ilan na akong clients ng international na nanghihingi ng anong tawag dito, character reference. Ayun. So, bina-validate niya kung totoo ba talaga yung sinasabi ko, totoo ba talaga akong si Lani, ako, ba-validate niya yung mga dati kong ka-work, ayan. So, kung aalis na kayo, alis kayo ng ayos sa company niyo. Okay, don't burn bridges kasi mahirap. Lalo na 'yan kung halimbawa matagal ka na sa company mo and then magta-transition ka dito. Karamihan halimbawa US agency, so sa nasa US na, agency tapos magva-validate, hihingi yan ng character reference. So kung wala ka mang portfolio, reference na lang. Kunwari boss ko si Grace dati, kokontakin niyo 'yun. "Hi Ma'am Grace, is it okay if at ano ganyan-ganyan kukunin kitang character reference. Hi Sir Ray, ganyan, a-attest mo lang ako, ganyan-ganyan." I-interviewin. So, yung dati niyong boss. So, sa mga nasa working pa ngayon, nasa corpo, make a good impression din sa dati niyong company. Kasi you'll never know. Ako guys, 'di ba maingay sa social media? Even yung mga boss kong nag-retired, yung mga kasamahan ko, they are now asking, "Lani, paano yung ginagawa mo ngayon?" And hindi mo alam kasi we build good relationship, 'di ba, yung mga previous. So, gusto nilang guys, boss ko yun dati. I don't know baka nandito si ma'am. Ayan, so you build good relationship kung nasa korpo pa kayo, build relationship kahit good impression lang. Kung hindi niyo na makayanan for whatever reason, graceful exit kayo. And then start your bookkeeping and build your empire. Kung may client ka ngayong dalawa, galingan mo pa, damihan mo pa. Kasi guys, yung 33.3 million na nga lang na sinabi ko sa inyo kanina, di ba? 3% na nga lang ma-penetrate mo yung market na yun. Hindi gumanda ang buhay mo. Okay, so as mentioned, professional portfolio, wag pusa, wag niyong ila-lock. Kasi nung nag-validate ako ng mga profile niyo, naka-lock. Okay? Create na lang kayo and be professional enough. Ah, ano pa ba? Offer free trial, na-mention ko na. Sabi ko sa inyo, ako 2 weeks lang, sa 14 days lang, wag masyadong matagal. Ito month nga siya, na free trial. Halimbawa, kukunin ka niya sa QuickBooks, ano ka, chart of accounts, messy accounts, upload mo yung mga bank statement, gagawa ka ng libro, ayan. Wag free. The most na yung 14 days, so 3 days to 5 days lang ako, fini-free ko yan. Alright? Leverage your social proof, mga reviews, referrals, okay? Stay organized. So, ayan, project management tools. Okay? Guys, ito, since nagta-transition kayo, since nag-join kayo dito, right? Gusto nyo to, tell your husband, tell your wife na, honey, nag-online ako, gusto ko to i-pursue, naniniwala ako dito, and I have a vision, hindi, tulungan mo ako. Parang halimbawa si Ray muna yung magbabantay ng bata, si Grace naman muna yung magbabantay ng bata sa mga working moms dito. Si Tess, o yung ate mo, or yung pamangkin mo, alagaan muna, kayo muna maglaba, kayo muna magluto. Ask them. Sabihin nyo after 6 months lang, okay lang to, naniniwala ako sa sinasabi ni Miss Lani, ni Coach, ganyan. Ask them. Para hindi kayo ma-overwhelm kasi kayo pa maglalaba, kayo pa mamalansya, kayo pa mag-work kayo, i-delegate nyo na yan. Tandaan nyo guys, you'll never grow pag kayo lahat ang gagawa. Ang sabi nila sa mga CEOs na libro, multiply yourself. Kailangan may isa pang Ray para mag-grow. Hindi ka mag-grow kung ikaw lahat. Kung ikaw bookkeeper, tax preparer, hindi. Kaya i-outsource din natin yun. Ito, tinuturo ko to sa paid. Paano mo na siya i-outsource? Paano ka nadadami? Right? So, yun, kailangan, i-delegate na lang natin yung mga simpleng ginagawa. Kasi nagpo-focus ka dito, you're building your business. And it's never too late, guys, ha? Walang too late. Tandaan mo, kailangan mo ma-penetrate yung market na 33.3 million sa US pa lang. Alright? Next. Guys, ito yung nakita ko, ang cute ng mga email ad nyo. Di ba nirequire ko kayo ng email ad? So, set up a business phone number. Guys, professional naman. Kung wala pa kayong pambayad talaga sa Gmail, halimbawa ayan. So, ito yung mga sample. Christina, your bookkeeper.
Wag na yung 1, 2, 3, I love you, create, okay? I hope, ano ba, si Ray, your bookkeeper expert at gmail.com. Kung may pera na kayo or talagang enough na to fund your profile or your Gmail, ayun, pwede na. Pero right now na nag-start pa lang kayo, yung email ad pa lang guys, ha? Yung email ad pa lang, gandahan nyo na. Si Grace, the real estate body, or the real estate expert. Okay? Gandahan nyo. And then, di ba may mga profile, ayan, so whatever, mga colors, ayan, mga themes, gawin nyo, be professional, kahit newbie kayo. Okay, as mentioned, kahit newbie, act like a professional. Ang galing nyo na. Dito pa lang, alam mo yung kita pa lang yan ng mga clients. Ay, grabe pala to si Salvador. Email pa lang ad. Grabe. The CPA, the real estate expert. Si Rika, email pa lang, ang ganda na. O, yun. So guys, ganun. Project yourself na you're really professional. And hindi ko aakalain na newbie ka. Ang galing ni Josa, ang galing ni Zeneline, ang galing ni Ivy. Grabe. Zoom pa lang, kita ko na, professional na. Alright? So, ganyan na ngayon. And then, guys, track your business metrics. Ako, yun, sa next nating day application, ilan na akong application? Ilan na yung na-connect ko ng mga business owner, CEO? Ilan na yung time spent ko ngayon? O naka 1.5 na tayo. Pero naka 18 tips tayo, di ba? Ilan na yung naging clients ko? Ilan na yung naging work ko? Assess yourself. Kung newbie ka, matagal ka na nasa corpo, evaluate mo na, assess mo. Yung mga companies na mo, pwede yan yung maging next market mo. Alright, kunwari ako, Christian Dior. O, di sa retail ako, sa e-commerce ako. Okay? So, at least familiar na ako. Kasi nakapag-bookkeep na ako, nakapag-accounting na ako doon. Alam ko na. Lalo yung mga forecasting and budgeting. Ayan, so yung growth yan, sa mga higher accounting. Next, nakailang application na ako. Hala, buong July, wala akong na-applyan. O, kaya wala ka pang client. Okay? Nung nag-start ako, guys, 50. Ayan, 50 talaga a day. Talagang kinakarir ko yung mula umaga hanggang hating gabi. Eto lang, gabi kayo, mga 9 p.m. kung gusto niyo yung US, to 2 a.m. Ayan, applyan niyo yun. Magbabad kayo talaga sa market nyo. Magbabad kayo ng ganong oras. Pag mga Australia, 9 a.m. Okay? 8, kasi maaga yun 6, 7, ano na okay na si Australia, bukas na yung office nila. So, mga 9 a.m. sa atin to 10 a.m., yan, nagpo-post na sila ng mga job openings. Applyan nyo yun, guys. At dapat una kayo, ha? Una kayo sa mga job application. Pagka mga 100, 200, 300, guys, wag na. Wag nyo na applyan. Sayang yung oras. Kaya, importante, kaya tingnan nyo, nakikita nyo, maingay ako paggabi. Ayan, dyan ako nagpo-post. Ayan, kasi, mas doon sila active. May timing din, guys, pag nagpo-post. Ayan, mga inaral natin yan. May timing, may team. Kasi, hindi na QuickBooks kasi aaralin mo. You have to market yourself. Sa dami na natin, you have to market. Okay? Track your business metrics kasi importanteng may monitoring. Hindi pwedeng hinulaan mo lang. Ay, si Marie Chris, 3 lang yata in-applyan nito eh. Wala kang basis. O, paano ka magkaka-client kung 3 lang pala? So, mga ganun. So, you have to track your business kasi kailangan nai-improve ka. Next, yung mga graphics and branding, guys ha, consistent ka. Kung blue, blue. Okay, kung green, green. Okay, visual hair, clients recognize and remember. Ay, si Miss Lani blue yun eh. Ay, si Marie Chris yellow eh. Si Grace, pink ata si Grace eh. O, so, na-intriga ka, tapos lahat. Yung PowerPoint mo, Zoom background mo, everything, yung proposal mo. Ayan, so, kaibiganin niyo si Canva, si GPT, ayan, si Notion, other AI tools. Yes, kailangan. Kasi nasa tech world na tayo. Yung season natin or yung generation natin involves heavily on mga computers, tools, AI. Yan. We have to adapt. So kung matanda na tayo, aral lang konti. So kung hindi ka marunong ng QuickBooks or simpleng Canva, aral lang, mag-time. Inaral ko din to, guys. Kung tutusin, pwede ko nang i-delegate to.
pero inaral ko. Kasi para 'pag may agency ka na, kapag nag-grow ka na, hindi ka lolokohin ni Jessica, hindi ka lolokohin ni Jennifer, hindi ka lolokohin ni Maan. Kasi alam ko paano gawin yung Canva mo. Tapos sinisingil mo sa akin, ang laki-laki, eh, segundo ko lang yan, di ba? Nagagawa ko na yan. So, gano'n, parang ako, as much as possible, hands-on ako. Hinawakan ko lahat, naranasan ko lahat. Nagtataka nga yung iba eh. Oh, bakit ka pa nasa BIR? Pwede mo naman i-delegate yan. Pupunta ako BIR kasi syempre, pag nag-delegate na ako, alam ko kung ilang oras ako tatagal doon. Di ba? Tapos sisingilin ako ng mahal nung messenger. So alam ko na ilang oras ako doon. O di ganun din tayo dito sa online. Pag later on, i-outsource nyo na, mag-agency na rin kayo kasi dumadami na. At least naranasan nyo. At least familiar kayo. Hindi na kayo lolokohin ng kung sino man kasi naranasan mo. Diba? Diba, EDSA? Naranasan mo ChatGPT, alam ko yan. Alam ko yung Canva. Alam ko yung Notion. Alam ko QuickBooks. Huwag mo akong niloloko. Alam ko yan. So, iti-charge ka ng mga fellow freelancer. So, ang dami nag-offer sa akin na ang tawag doon, sa social media. Tapos sabi ko, ang mahal guys, as in talaga, ang mahal ng sinisingil. 20K, 30K, to conduct my social media as professional accounting. So sabi ko, I can do it in Canva in just a minute, diba? In ChatGPT. So use those tools, maximize, build your branding. Ayun. So ganun din tayo. So we have to maximize then whatever resources that will help us. Alright? So type naman ng 12 kung maraming natutunan kasi nasa ano na tayo. Come on guys, 12, 12, 12, 12. Ang dami ko rin natutunan kahit yung iba sa inyo nag-attend na dito. Alright. May questions kayo Ayan. Guys, ito lang. Maintain work-life balance. Avoid burnout, boundaries, scheduling time. Ayan. So, di ba sa akin, may client ka, may professor ako, tapos may online ano. So, pag gumawa, inactive ka, respect mo yung me time mo. Respect mo yan. Schedule ka, study after work, client building and prospecting. Kahit may clients ka na, continue prospecting pa rin. Continue pa rin na nagko-connect ka. Okay, tapos may timeline ka guys. Halimbawa, ano kayo, mag-shift dito. Put a timeline. Okay, siguro September resign na ako. Marie, ayan, September resign na ako. Kailangan October, may isa akong client, December, ayan na, may isa pa. So, you put some timeline, achievable timeline. Ang sinasabi ko, hindi lang basta timeline, guys. Yung achievable, yung kaya mo. Huwag kang maglalagay na malayo sa buwan. Okay? Kasi hindi sa achievable. So, double time lang, guys. Sa mga working moms pa dito, ayan, so double time, mag-aalaga ka ng bata, okay lang. So, pagtulog sila, aral ka. So, ang dami magsasawa kayo sa mga reading materials sa lahat ng ipoprovide ko sa inyo. Alright? So, guys, sasabi sa inyo, ang laki na nabago ng online, especially dito. Hanggat may negosyo, hanggat may BIR, may tax authority, may IRS, may ATO, kailangan tayo. Aalisin ang mga social media, aalisin yung mga YouTuber, pero tayo, we're still here. Okay, pag na-penetrate mo yung 10% na 33.4 million na market, wow, grabe, mapapauwi mo na yung tatay mo. Alright, so, ayan, ang dami, no? So, ang daming, first day pa lang, ang dami na nito. Guys, always remember, kaya mo to. Kung nakaya nila, kaya mo rin. Ayan, so, same strategy lang to. Ayan, depende na lang sa learning skills mo or learning capability mo. Tapos, walang mahirap sa taong malaking pangarap. Kung ang dami mong ginagawa, ang dami. So, I don't know. Pero everything is here. Unlike nung mga nag-start kami guys, as in talagang walang ano. And plan and make a goal. Ayan, bakit mo gusto tong pasukin? Dahil nakikayat lang kita? Dahil nakikita mo sa mga post ko? Ayan, kung wala kang matibay or ano yung vision mo, ano yung mission mo, sabi ko nga sa inyo guys, yung iba to may bayad. Pero I'm giving it for free to give value. Gusto mo rin syempre, alam mo yun, makita mo na yung community mo, lahat yan may clients. Tapos ililibre ka niyan guys ng kape. Uy, Coach Lani, si Gento, 6 na clients ko.
Halika treat kita sa Boracay kasi taga Boracay ako, eh. Oh, 'di ba parang, for ilan kayo kanina, 30 kayo kanina, that 30 na 'yan magbibigay sa inyo ng ano, ng 'di ba magpapasalamat si Ray, "Ray, coach, nagka-client na ako because of you." Oh, 'di ba parang ang ganda ta's nakakabayad na siya ng tax, oh, 'di ba? Tapos nabibili niya ng unti-unti yung mga kailangan ng dati nangungutang lang siya, ngayon siya na yung nagpapautang, 'di ba? You can see the transformation because of that community, 'di ba? Oh, coach, meron gano'n guys, tatlo sa students ko. Ah, may client na ako coach dahil sa technique mo, Australian client. Thank you dun sa ah, mga materials, nagka-client ako. Eto coach, pangkape. Binigyan niya ako ng pangkape, 500 pang Starbucks. Yung simple way na gano'n na grabe na you'll never know. And then, always assess yourself. Kasi baka naiinggit ka lang. Baka nakikita mo lang 'to sa mga tropa mo, sa barkada mo. Ito ba talaga gusto mo? Okay? You're dealing with numbers, you're dealing with different people, speaking English, etc. Yes, malaki ang kitaan. Okay, kung sabi ko nga sa'yo, kung 100,000 ka, isang client lang, ang chino-charge ko 100, eh kung may tatlo ako, na mini-maintain, wala akong agency guys, hindi ako nagma-manage ng ano, hindi ako nagma-manage ng mga tao. Kung 100K nga, oh, halimbawa yung isa pinakamahal ko 150. Oh, tatlo lang yun na may 150 ka. Magkano yun? Kailangan ko pa ba mag-abroad? 'Di ba? So, I don't know sa inyo. So, kung tatlo na yun na talagang consistent at matagal mo na. So, may client ako 1 year na. Eto may isa kaka-turn lang ng 1 year. So, 'di ba, hindi 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 ka ano, kontento ka na dun. So, and then right now, so you're also helping other people. So, ilan kayo kanina, 30? Kung 30 na yun sumanganganak, oh, 'di ba? Ang ganda ng bansa. Nagbabayad ng tax yan, magre-register na yan. And yung course ko na recently ni-register ko lang siya, 'to Numbers and Knowledge. Yeah, so bago ko lang siya ni-register kasi gusto kong legit. And in the next ano, 'pag na-settle na 'to, naging okey na, stable na, TESDA naman. Oh, 'di ba, TESDA accreditation. So kahit anumang nangyari, maraming nangyari, pinagdaanan, alam mo 'yun, ang dami-daming nangyari, ayan. So ito, I might help you guys in your online, bookkeeping journey. So meron naman ako specific for newbie, tapos course din for accountant and gusto mag-transition. Course naman din for the students since I'm a professor na magkapasa ng CPA. Course din for, ito yung niche ko talaga in skills, yung financial modeling, planning, projections I have. So, yung course ko, guys, ito yung ibang nakikita ako is ano lang talaga, parang may pina-follow lang sila sa specific learning LMS, pero ito live webinars. So, eto, parang gato, live ako magde-discuss, mag-entertain. So, the course timeline is 2 months. So, kung may August, September, kailangan magka-client ka. Pag-pray natin na may client ka na pagdating ng burst season. Okay? So, anong meron nga daw sa mga templates na ginagamit ko, form agreements, checklist, help, interview. So, magiging 100% available sa'yo. Yung coach mismo ang magtuturo, hindi TL. Ako mismo magtuturo. Alright? Talagang teacher and then lahat to nagawa ko. Tinuturo ko to sa university, tinuturo ko dito. Everything. And if you are interested at answer mo, ayan, let me know, DM kayo or lesson. So, 2 months to na detailed na study and live lesson. So, hindi ko pa ino-offer yung course na hanggang magkaroon ka ng client. Kasi medyo pricey, walang tumatanggap. So, pero dito, I will help you to get clients. So, yung course na isa ko is yung hanggang magka-client ka, medyo pricey yon. Kasi ibibigay ko sa iyo yung client ko. O, di ba? Pero medyo pricey. Pero ito, tutulungan ka ni Coach Lani, Madam Lani, na magka-client ka. Alright? So, let me know, DM me lang, or ano, sisend ko yung list. So, guys, have this desire and create an impact to your family, loved ones, and community. So, focus ka lang sa bookkeeping skills, accounting skills na meron ka ngayon. Wag na kung ano-anong inaaral mo. Kung may social media ka, YouTube, i-drop mo yon. Mag-focus ka dito. Kasi guys, ito lang pag nag-cost cut si client, nag-cost cutting, ang dami niya binabayaran na YouTuber, gagawa ng mga video, ikaw ang maiiwan. Okay, andyan si accounting, andyan si bookkeeping, aayusin niyo yung libro niya.
Okay? So lahat 'yan ko-cost-cut ni client, ikaw ang maiiwan. Alright? So, I hope you desire this because you really like it. Gusto mo ng impact. Gusto ko si Ray naman, ako naman yung a-attend ng call niya. Ako naman a-attend ng webinar niya one day, "Coach, coach na rin ako." Oh, 'di ba parang ang saya nun. Coach pangkape. "Coach, magkita tayo. Sagot kita dito, taga Davao ako." Okay? And guys, ito, pray about it. Pray hard, not just pray na prayer na, Lord, gusto ko na to. Pagod na ako sa company ko. Pagod na ako mag-commute ng 3 hours. Guys, ako, Ortigas ako ah. Though provided yung kotse, pero ang hirap ang hirap yung mag-travel. May gas allowance ako, fleet card, everything. Pero ayoko na. Mas gusto ko to, nag-enjoy ako. Sa bahay ka lang, hindi ka naligo, guys. Meron kang client. So, I hope ito yung pag-pray natin and I can help you. Okay? Yung vision mo, dream mo, and vision. Huwag kayong gaya-gaya lang. Okay? Yung assess yourself. Saan ka magaling? San accounting, taxation, bookkeeping, financial planning, I don't know kung saan ka magaling. Assess yourself and focus on it. Strength finders, kung saan ka magaling, dun mo pagyamanin. Hindi mo na kaya pagyamanin yung weaknesses mo eh. Kasi hindi yan magbibigay sa'yo ng pera. Ang bibigay sa'yo ng pera is your strength. Yan, kung nabasa nyo na si Strength Finders na book, yun, focus on your strengths and build and earn from it. Kung ang strength mo magturo, then go, teach, create a course, 'di ba? Kung ang forte mo or ang galing mo is nag-bookkeep, go ahead. Mag-clean up, go. So, yun lang ang ano ko. So, ano tayo, 2 hours, 1 and 46 minutes. Thank you and see you sa webinar part 2. Alright. So, pa-heart naman dyan. Emoji. Kung maraming natutunan, guys. Pa-heart. Ayan. Thank you, Miss Grace. Thank you, Sis, Elsa, Rika. Ayan, tingnan natin. May mga questions ba? Permission. Oh, sige. It's okay. So, nagbabasa tayo. Thank you. Sana afford ko. Okay. Sure. Kaya ko yan. Nako, thank you kay Salvador. Thank you po, madam. Alright. So, 12, ang daming natutunan. Guys, pray about it. At kung dito ka na tinawag, kung anong meron ka right now, kung nasa accounting ka, wag ka na muna mag-social media or ang tawag to, YouTuber, ganun. I suggest build kung anong meron ka ngayon. Kasi yan yung magagamit mo right now, lalo kung need mo ng pera, kung need mo ng tuition fee ka, kung strength, maximize it. Alright? So, let me know and I hope guys, attend kayo. Mas maganda yung next day 2. So, ito yung opening pa lang. Treat this. And announce ko din yung winners tomorrow. Ayan, may mga naka-open cam. So, okay ba mag-open cam? Kasi si admin ay open cam kasi magpipicture tayo. Admin, pakuha naman. Wala akong nakita. Ayan, thank you kay Christine, kay Zeneline. Ayan, in 3, 2, 1 na. Ay, si Edsa. Configure, si Ivy. Okay? In 3, 2, 1, admin, in 3, 2, and 1. Ayan. So, document nyo ito, guys. Kasi later on, babalikan nyo yung journey nyo. Okay? Thank you so much. Ayan. Wala na question, guys? O, gustong magsalita? Wala na? Nahiya kayo? Sige, bukas na lang kasi baka yung iba sa inyo gusto nang umuwi. Yeah, thank you, Abby. Thank you, Sir Salvador, Christine, si Ivy, Grace, Nax. Thank you, Jessica. Thank you. Oh, so, uwi na, spend, tapos tomorrow hanggang Sunday. Actually, hindi ako nag-webinar ng weekend eh. Pero para sa inyo, ayan. So, webinar. So, thank you. And wala nang gusto magsalita. Oh, mahihiyain. Oh, pagka may client na, hindi na mahihiyain. Alright? So, in 3, 2, 1, babay na tayo. Thank you guys and see you sa day 2. Mwah!